Yung pala yun, kaya pala medyo natatagalan kung bakit wala pang naipapile na kaso laban kay dating Secretary Manny Bunuan ng Department of Public Works and Highway. Yung pala nakapokus ang Department of Justice base sa pahayag ng mga undersecretary at mga district engineer na plunder, pandarambong, non-bailable offense at pag napatunayan, kulong habang buhay. Ito yung secretary na sa lahat ng mga hearing walang inaamin at sa lahat ng mga akusasyon lagi siyang sinasali. Ang latest nga dyan ay meron di umano 2.2 billion na kickback, sabi ni Senator Gatchalian. Sabi naman ni Ping Lacson, base sa kanyang nakuha ang dokumento, mga 30.5 billion umano ang budget ng secretary noong panahon yun. Insertion. So, yan po yung dinevelop na kaso, kaya pala hindi pa naipapay. Yung kasong ipapay, plunder at malversation of public fund, parehong non-bailable offense against sa dating secretary, Bunuan. Ayun. Ano yung masasabi dyan? Okay yan, para total, wala siyang inaamin. Command responsibility, napakaraming problema ng DPWS, bilyon-bilyon hanggang trilyon ang nawalang pera ng pamahalaan, ng taong bayan. Siya sekretary, tila pinabayaan talaga at walang nangyayari. Wala siyang kaalam-alam sa galawan ng sekretary ng mga ASEC, YOSEC, at mga district engineer na korap. Grabe naman yun. Natutulog siya sa pansitan. Pasintabi na parang ganun ang dating. Sige, good luck sa mga taga-DOJ, Ombudsman. Kung yan ang nakikita nyo, hindi masama yan. Palagay ko kailangan. Okay? Sunod na ating pag-usapan ito. Secretary Junvic Remulla at dating Senador Trillanes, mukhang nagkakaroon ng issue itong dalawang ito. Kasi hindi kontento itong si Senador Trillanes sa kanyang tingin sa mabagal na paghuli ng pulis at ng tao ng DILG sa mga wanted at merong court order, warrant of arrest, na yan daw ang nagiging nagpapahina, nakakaapekto sa paghahanap ng hustisya, ang mabagal na paghuli at pag-aresto sa mga akusadong may warrant of arrest. Sabi ni Trillanes, parang marami raw sinasabi, pero walang nahuhuli. Wow! Parang madalit sabi, sumobra ang publicity, pero kulang sa accomplishment or resulta. Yan ang tingin ni Trillanes. Sabi naman ni Remulla, marami na raw silang nahuli. Oo nga't may nahuli, marami itong sumuko. Pero yung malalaking tao, wala eh. Saldico, Harry Roque, General Bantag, at Atong Ang. Apat yan. Eh kung magkaroon pa ng, ito nga, controversial si Bato de la Rosa, kung mayroong warrant of arrest, hindi pa rin nila nahuli. So 5 na pala yan. Eh si Bong Revilla naman, hindi mo masasabing naging problema dahil sumurrender. Inaresto pagkatapos masurrender. Eh normal lang yan, pero sumurrender. Hindi sila nahirapan. Yung ibang engineer sumurrender. Although yung kasamahan ni Atong Ang na dati 18, 22 na pala. 22 na pala yung nahuli ng mga PNP. Pero mga maliliit na tao yun eh. Yung Atong Ang, Charlie Atong Ang, na mayroon ng patong na 10 million, ay alam daw kung saan nakatira. Alam daw na maraming bodyguard. Dating active at kasalukuyang active at teritaradong NBI at pulis daw ang nagkakanlong. Ay ba't hindi mahuli? So, sa aking opinion at observation, baka may punto si Trillanes na masyado marami sinasabi sa media, sa mga interview at press release, si Secretary Remulla, pero yung paghuli sa malaking tao, wala naman. Si Bantag, may reward money yan. Para sa mga kakapagturo, wala.
Si Atong Ang, 10 million. Saldico, alam nila kung nasa saan, Portugal daw, pero hindi pa rin mapabalik. Si Harry Roque, nandyan din sa Vienna, Austria, sa Europe. Dalawa yung nasa Europe. Harry Roque at saka si Saldico. Ito raw si Atong Ang, posibleng kung wala na sa Pilipinas, nasa Cambodia. Ito naman si Bantag, baka daw nandyan sa Cordillera, sa kabuntukan ng Northern Luzon. Yung mga ganon. Bakit alam nila kung nasaan? Pero bakit hindi nahuhuli? Kaya tama si Trillanes. Baka nasobrahan sa publicity at mga sinasabi ay nagkukulang naman sa issue ng accomplishment or development tungkol sa court order, warrant of arrest. Kasi warrant of arrest galing sa korte yan, legal na legal po yan. Basehan para manghuli at kahit sino, kahit nasaan. Lahat ng resources ng gobyerno meron. Intelligence fund, manpower, connection, sa loob at labas ng bansa. Kung nasa labas, merong Interpol, merong government to government, merong kapangyarihan ng DFA para kansilin ng pasaporte. Ganun, kaya nga tayo may mga ambassador, may mga consul general, kaya tayo ay nakikipagkaibigan sa maraming mga bansa sa mundo. Yun eh. At kung dito naman sa Pilipinas, kaya nga nationwide ang pulis, nationwide ang mga local official, governor to barangay, intelligence fund na milyon-milyon o bilyon sa isang taon. May punto eh. Ubos ang pera pero walang nahuli. Sayang yung koneksyon, manpower, pera, at panahon. Kung yung mga akusado pa lang naman sila ay namamayagpag sa labas ng kulungan kahit mayroong court order. Nasaan ang katarungan? Apektado ang hustisya. Apektado ang katotohanan kapag wala sa kulungan ang mga akusado. Yun ang mga akusado nagtatago. Ngayon, may sinasabi pa si Remulla na bilyonary daw si Atong Ang. Kaya bilyon din ang ginagamit para makawala, paprotektahan at makatakas. Alam mo lahat pala eh. Yayaman ba naman si Atong Ang kasi sa gobyerno? Mas mayaman ang gobyerno. Pag ginamit ng gobyerno ang whole of government approach, manpower, batas, kapangyarihan, pera, kahit nasang lugar sa buong mundo, mahuhuli ang kahit na sinong akusado. Pero kung naghihintay lang ng surrender, naghihintay lang ng pillar, naghihintay lang ng hindi natin alam kung mayroong hinihintay, ay talagang nasasakripisyo, naaapektuhan ang paghahanap ng katarungan. Please like and share sa ating mga channel. At pakishare po ang ating mga topic.